Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay February 5, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos, chapter 6, verse 7 to 13. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at sinugong dala-dalawa. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at pinagbilinan. Sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdadala ng anuman maliban sa tungkod. Ni pagkain, balutan, salapi sa inyong lukbutan o bisan ay huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng panyapak. Sinabi rin niya sa kanila, at sa alinmang tahanang inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa, bilang babala sa mga taga roon. Kaya't humayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at talikdan ang kanilang kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito. Pinahiran nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Thursday po sa inyong lahat. Sa gospel natin ngayon, isa sa mahalagang detalye na po pwede nating pagnilayan at madalas siguro ito'y lagi nating nalalampasan. Ito yung isinugo ni Jesus ang mga alagad. Hindi niya sila isinugo ng paisa-isa, kundi pinadala sila dala-dalawa. Alam niyo po, napaka-significant ng kahulugan nito. Napakalalim ng simbolong ito. Hindi dahil kulang ang kakayahan ng bawat isa. Hindi dahil mahina sila kaya dala-dalawa, kundi alam ni Jesus na kung minsan may mga laban na mahirap haraping mag-isa. May mga takot na kailangan ng karamay. May mga pagod na mas magaang kapag may kasama. Kaya, sa gospel natin ngayon, malinaw ang mensahe ng Ebanghelyo. Hindi ka nilikha ng Diyos para maglakbay, mag-isa. Ilang beses na ba nating sinasabi sa sarili natin, kaya ko to. Wag na, ako na lang. Ayokong makaabala. Ayokong maging pabigat. Minsan ba ay nababanggit mo yung mga salitang iyon? At dahil doon, tahimik nating binubuhat ang problemang mag-isa? Umiiyak tayo mag-isa? Nag-aalala tayo mag-isa? Pero ang totoo, hindi yan kabayanihan. Minsan, yan ay takot humingi ng tulong. Because of our pride. Sa Ebanghelyo ngayon, ito ay parang yakap ni Jesus na nagsasabing, anak, hindi mo kailangan solohin ang lahat. Ang Diyos ay nagbigay sa atin ng pamilya, kaibigan, komunidad at kapwa mananampalataya. Hindi para maging dekorasyon lang sa ating buhay, kundi para maging karamay sa pasanin. At higit sa lahat, si Jesus mismo ang kasama mo. Kaya kung pakiramdam mo ngayon ay pagod ka na, gusto kong marinig mo ito ng malinaw. Hindi ka nag-iisa, hindi mo kailangang solohin ang laban mo. Let us pray. Panginoong Jesus, ikaw ang nagsugo sa iyong mga alagad na may kasama. Salamat dahil ipinaalala mo sa amin na hindi namin kailangan maglakbay ng mag-isa. Kapag kami napapagod, kapag kami natatakot, kapag kami ay nahihirapan, ipadama mo sa amin ang iyong presensya sa pamamagitan ng mga taong inilagay mo sa aming buhay. Turuan mo kaming maging mapagpakumbaba upang humingi ng tulong at maging bukas upang tumulong sa kapwa. Amen. Mga kapatid, kung may kakilala kang taong tahimik na nahihirapan dahil pakiramdam niya nag-iisa lang siya sa laban, share natin yung gospel na ito.
sa ating mga GC, sa ating mga kapamilya, sa ating mga kaibigan. At malay mo, sa pamamagitan ng pag-share sa kanila, pinararamdaman mo sila na mahalaga sila at hindi sila nag-iisa. Muli, ako po si Sam Pagaduan, nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabuting gawa. God bless us all.